So sa taong bayan, kita nyo ang dalawa nating ehemplo, isang Muslim na dating muhahidin, ngayon balik loob at tumutulong sa peace process, at isang sa CPP-NPA na talagang operational hanggang sa ground level, may alam siya, tumulong sa gobyerno, pero na-recruit. Bago tayo tumalon dun sa anong nangyari dyan sa operation na yan, bakit ikaw na-recruit? Ng NPA o ng government? Ng NPA. Kasi sinabi mo na yun sa gobyerno Oo, na-capture na po na-capture ka, di ba? Sa NPA, with that sterling academic record when you were a student, bakit ikaw? Tinarget talaga yun nila at standard sa pagre-recruit yung may leadership at may influence sa schools. So technically, nasa community, sa eskwelahan, Naging student council nila. ako, nag-editor, at naging leader ng maraming organization. So targeted ka kaagad. Kung matalino ka, marunong magsulat, marunong magsalita. May command ka sa estudyante. Yan ang pinaka-priority. At yun ang nangyari sa akin. So kailangan ng proteksyon ng eskwelahan? Oo, dapat. Tama lang ito na may yes, kasi hindi namin sinasabi kaagad ng mga nag-recruit sa akin na mga NPA connected sila. So ang pakilala nila, College Editors Guild of the Philippines. Naku, maraming magagalit sa'yo dahil maraming Yun mga ang unang organization galing ko. CGP. CGP. And then nag-NUSP. Yan ang mga hotbeds ng recruitment. Then nag-LFS. And then nag-anak bayan. Hindi ko na inabot ng Kabataan Party, nag-NPA na ko eh. So ibig sabihin, noon ko lang na-realize na yung mga kaharap ko pala, mga kadre ng CPP, NPA, Nung NDF. una, hindi mo ko alam, nararamdaman na kadre. Kasi student leaders din sila. Then mga nakapasok sa schools. So ang babata, matatalino. Yes, I was 18 years old. Yung kinabukasan ng bayan natin, Correct. Na andon. Yun po ang napakadelikado. Kinadato. Sa kanila bata rin. Bata rin. Matatalino, magagaling, articulate. Grabe talaga ang recruitment nila. At nakakatakot ngayon dyan kasi parang pinapalabas nila na itong mga Maria Grace Piatos names na to, yung mga alias na to, ay parabang ito ay mga pangalan na pinagkapirahan. Hindi po ganun. Ilalagay natin sa konteksto, Professor Malo, mga kababayan, na ito po ay usapin ng buhay at kamatayan. Yung pagtataya namin ng pagtulong sa Estado, sa gobyerno, at yung pagtawid namin sa pagiging kalaban ng Estado at gobyerno was a very painful and serious decision. Malikot lang ang isip ko. Bakit ka kinakasuhan ng gobyerno ngayon? Iyon nga masakit eh. Kung hindi lang siguro buo sa puso ko ang pagbabago, at kung katanggap-tanggap pa ako sa NPA, baka tumawid ako ulit. Ganon? Oo, kasi hindi ko matanggap na yung gobyerno na tinutulungan ko, na mabuo, na maging matino, at maging tagapagtaguyod ng kanyang mamamayan, at mababago at marireforma, yung gobyerno na humahabol sa akin. Na dati kong nilabanan. Dapat namang labanan talaga, pero hindi sa pamamaraang dating alam ko. Mapayapa ng gusto ko, pero ang kaso ko kaliwat kanan. 3 inciting to sedition, 2 cyber libel, may kaso pa ko sa mga komunistang kasama ko. 8. So, hindi ko alam kung bakit ko to tinawid, pero naniniwala ako, Professor Malo, that this is the most opportune time na ipakita na kahit maipit ang sitwasyon natin, there is still hope to reform the government. Na hindi madugo at hindi marahas ang pamamaraan. Sige. So, attorney, nung pinatay ngayon yung nasa Si listahan mo, ikaw ba, sa nangyayari ngayon, pabor na i-release lahat yung listahan na yan? Against ako sa i-release yung listahan ng mga informants na nagbibigay ng information sa government tungkol sa ideological insurgency. Kasi ngayon nangyayari, yung actual example na binigay ko, from the time na tinorn over ko yung, disket pa lang nun, disket. Di March 25 yun. March 29, anniversary ng NPA yun. Anniversary. Nagpuputak-putak na si Joma Sison doon sa Netherlands. Puro fax machine pa yan. Wala pang email nun, wala pang Facebook nun. And yet, ganyan kabilis mag-travel yung information. Tapos April 3, which is barely a week from the time of the turnover of the confidential information, nagninong sa kasal si Ka-Hector sa Santo Tomas, Batangas. Tapos, in broad daylight, seven men na armed na. Talagang durog na durog yung katawan ni Easter Sunday yun eh. Easter Sunday, April 3. Tapos lumakad lang na parang walang nangyari. Parang walang nangyari. Talagang brazen, broad daylight. Walang nagawa ang
kalakasan ng ating depensa ng pulis, ng militar. Walang nagawa. 2 days later, nag-press con pa si Roger Rosal. Si Roger. Na nagre-rejoice sila. Na So talagang pinagyabang pa inadmit nila. nila na- Pinagyabang pa nila na pinatay nila So si yan ano. ang chances na pag-reveal itong listahan na gusto Correct. nilang mangyari, baka mabaril, mapatay, and they will claim. And magyayabang pa sila na pinatay nila. Iyaan ba ay lalong lalakas ang puwersa ng NPA Yes. sa atin pag yung sinapiatos? Kasi sinasabi nila, mandali lang yan, 11 days na gastos, binulsa ang pera, etc. Hindi naman daw talaga napunta sa, dahil hindi ma-reveal yung mga nom de guerre or alias na ginagamit. Pag sinabi mong sino si Mary Grace Piatos, ang tanong na yun, sino ang susunod namin papatayin? Yun ang equivalent. Yun ang equivalent. Nakakatakot naman pala yan. Tama. Tapos bibilangin mo na lang upon release, bibilangin mo na lang ang number of days. At buhay pa yung urban hit squad na pwedeng Nag-split yan kasi Professor Malo, no? Noong 1992 hanggang 94, 95. Yung Alex Bungkayaw Brigade, nag-split yan. Kasama yan doon sa grupo nila Pupoy Lagman, Nilo de la Cruz. si Popoy Lagman, hindi ba yan? Hindi NPA eh. Hindi NPM. Internal you squabbles mean? nila. Arturo Tabara dyan sa may SM Fairview, dyan sa Binira. Si Quintanar sa Kamamesha Restaurant sa Circle. And then si Nilo de la Cruz, hindi ko alam kung suspended ang order, ang standing order. Si Rick Reyes lumalabas, hindi siya nagtatago, so baka na-suspend. 4 yan top priority dati. Quintanar was assassinated by the CPP, NPA, NDF because of the leak of information that he was the one in charge to assassinate Joe Masison. Hulik. Galing sa government. Kilala din namin. Hindi ko nasasabihin, nag-retire na siya. Oo. Mataas na posisyon sa government. Ngayon? Noon, Noon. sa intelligence sector din. Kasi bumibili din kami noon ng impormasyon eh. Ang NPA bumibili ng impormasyon sa gobyerno. Para malaman kung sino Kung yung bumabaliktad sa kanila. Yes, yan ang binabanggit ni Atty. Magdamo. Kaya delikado po yung Mary Grace So Piatos ang na issue. listahan binibenta? Para Pwede. rin pala yung maleta, no? Oh, ganda ng Okay, tama. oo, di ba? Kaya, from the security angle, may problema talaga yan. Ang Hilo Garci, binili Yes. namin yan before pumutok ang Hilo Garci. We know na may Hilo Garci. Oo. We bought Hilo Garci for 300,000 pesos. From the administration. Sasabihin ko na, from ISAP. Oo. From MiG-21. Oo. MiG-21 is a special unit of ISAP. Oo. Hindi ko na dadagdagan. Wag mo nang dagdagan at baka hindi nang matapos ang ating show.